First step na gagawin natin class is tatanggalin natin yung battery para maiwasan yung electric shock. Natin and set aside. Next naman is tanggalin natin lahat ng screws na nakalagay sa battery compartment. So fast forward na lang natin para mas mabilis. Next naman is tanggalin natin yung dalawang division na nakalagay dito, no? So unahin natin tong nasa taas. Fast forward na lang natin. And set aside na lang natin. Next naman itong portion na to, dito nakalagay ang ating HDD or SSD. Dahan-dahan lang ang pagtanggal. As you can see, dito nakalagay ang ating Wi-Fi card. Pangalawa naman is yung RAM slot. And lastly, the HDD and SSD bay. Ang next naman natin gagawin ay tatanggalin lahat ng internal screws. And next naman natin is yung sa drive bay natin. Ayan, tatanggalin natin yung SSD gamit yung ribbon cable. So, aangat lang natin and dahan-dahan natin siyang tatanggalin, no? So, as you can see, ito yung ating main storage SSD. Meron siyang bilis na nasa 500 Mbps, unlike sa HHD may 140 Mbps lang. So, ito naman, meron tayo ditong Wi-Fi card and dalawang antenna cable. Ayan, tanggal. Number 1 yan. Eh, number 2, tanggalin natin. So, yun. Tanggalin lang natin siya. Atakil natin pa kaliwa. Ayan. Ayan. So, ito yung Wi-Fi card natin. Okay? So, next, tanggalin naman natin itong dalawang RAM. Ayan. Isa. Ayan. Tapos, tanggalin lang natin siya. So, tanggalin lang natin yung gilid. Ayan. So, meron na tong DDR2 2GB RAM. Dual channel siya. So, pag pinagsama natin is magiging 4GB na. As you can see, meron diyang keyboard icon, no? So, kailangan natin tanggalin lahat ng screws dyan. After natin matanggal lahat ng screws, pwede na tayong pumunta doon sa keyboard. Wait, saan na gamitin ko, class? Para mas mabilis. Sa pagtanggal ng keyboard, class, huwag nyo basta-basta siyang tanggalin. Dahil meron pa yung mga cable panel sa loob, no? So, angat mo lang siya ng ganyan. And then, makikita nyo dyan, meron tayong mga cable dito. Ang tawag natin dito is ribbon cable para sa ating keyboard. Sa pagtanggal ng ribbon cable ng keyboard, itong lang gagawin nyo, class. No? Iaangat lang natin ito ng dahan-dahan. Itong block na to, no? Okay. Yan. So, and then, pwede na natin siyang i-set aside. Okay? So, ang next na gagawin natin, class, is tatanggalin natin itong lahat ng cable sa to. So, una, ang speaker connector. Pangalawa ay ang power connector, kung saan ito yung power ng laptop natin. Okay siya. And yung itong dalawa para naman sa touchpad cable. Alam naman natin na ang touchpad ay parang ito na rin yung mouse natin. Kapag may isa dyan na hindi mo binalik sa tamang ayos, for example, itong power cable connector, hindi mag-open yung laptop natin kapag binuksan natin. So next, si speaker connector, kapag hindi ito natin nabalik ng maayos, wala tayong matatanggap na audio or mic. And lastly, itong dalawang touchpad connector, kapag hindi mo siya naibalik, is wala siyang function, no? Hindi siya magpa-function. Okay. So tanggalin lang natin yung touchpad connector. Next, yung ating power connector na siyang nag-handle sa power ng laptop. And lastly, the speaker connector. And tanggalin natin yung nag-iisang screw para sa ating keyboard, no? Ayan, so natanggalan natin siya. So ayan, tanggalan natin yung top cover ng ating laptop, no?
makikita natin yung loob ng ating laptop. And ito yung power cable connector niya and yung touchpad cable connector. And set aside lang natin. So ayun, nakarating na tayo dito sa pinakaloob ng ating laptop. Ang next naman na gagawin natin ay tatanggalin natin yung CD-ROM. So basically, ang CD-ROM or compact disk read-only memory ay isang disk drive na ginagamit para mag-read ng data at mag-store. And these are the functions of CD-ROM. We have software installation, music albums, and etc. Yan, set aside muna natin. Finally, we are here sa pinaka-exciting part, which is ang pagbaklas at pagtuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa loob ng laptop. So, ang una natin gagawin ay tanggalin itong mic and audio connector, no? Ito yung nagsisilbing power ng ating mic and speaker para mapagana. So, next naman is yung LCD connector. Tanggalin natin siya ng dahan-dahan. As you can see, meron tayong ribbon. Ayan, atakin lang natin. Next is tanggalin natin itong CD-ROM connector. Purpose ito ay para mag-function ang CD-ROM. Next naman natin gagawin ay tatanggalin natin itong cable na to para sa screen and also ito para sa USB natin. Isa siyang flat cable. Ayan, dahan-dahan lang. Next naman natin tatanggalin isang LCD connector. Kanina may nakita rin tayong ganito sa left side. So next naman natin is yung DC in connector. Ang function niya is mag-receive ng electricity galing sa ating charger. So si charger o tinatawag nating AC adapter, siya yung nagko-convert from the wall outlet, no, na mayroong 220 voltage and kino-convert niya ito into stable direct current, usually 19 voltage kasi 19 voltage ang kayang i-handle ng ating laptop. So after niyang ma-regulate and mapasa doon kay DC connector, meron tayong tinatawag na power management circuit. So after niya ma-receive yung direct current na mayroong 19 voltage, siya naman yung nag-distribute na power or voltage sa bawat component. For example, CPU, RAM, or GPU. So each component, no, meron siyang voltage levels. For example, 1.5 voltage kay CPU and 5 voltage naman kay USB ports. So that's how it works. Next naman natin tanggalin is yung DC in connector. So since natanggalan natin lahat ng mga nakasaksak dun sa motherboard natin, ang ating next na gagawin is tanggalin na yung motherboard. So ngayon, lilinisan ko na lang itong heatsink fan, no? And papalitan ko na lang siya ng thermal paste. And hindi ko na lang siya explain kung paano. And magpo-focus tayo sa parts. So this is the motherboard of my old laptop, Presario CQ56 notebook PC. So it was released no 2010 pa. Right now, we are going to explore each components. So let's start with the CMOS battery. Meron siyang round silver battery and siya yung nagpapanatili sa ating BIOS settings kahit na naka-off ang ating laptop. So next is Northbridge na may GL40 chipset. So basically, siya yung nag-serve as communication hub ng motherboard. Itong dalawang to, para yan sa USB. Ito naman is para sa mic and speaker. Then ito naman yung para sa LAN port natin. Next naman is yung RAM slot. We have here DDR2 4GB RAM. So ito naman yung ating Wi-Fi card. Ayan yung itsura niya, class. So next naman natin is itong cooling fan, no? Siya yung taga-dissipate ng init from CPU and GPU. Next naman natin is yung heatsink. Siya naman yung nagka-transfer ng init na nanggagaling sa processor and GPU papunta sa cooling fan natin para maiwasan yung overheating. So ito naman yung utak ng ating laptop, no? CPU or processor. Meron tayong Intel Pentium Dual Core T4500. So basically, lumang-luma na to. Gayon din sa ating GPU. Alam naman natin ang GPU ang siya nag-handle ng graphics sa ating laptop. So that's all, class. Thank you for listening.